Hello, kumusta tayo lahat? I exalt the name of Yahweh, for He is forever our Father, our Creator, the Alpha and the Omega, the first and the last. Our Father is powerful, He's righteous, He's just, He's merciful, full of grace. And He wants us to return to Him through Jesus Christ, the only Savior and Redeemer, mediator to our Holy Father. And Jesus Christ has sent to us the Holy Spirit to comfort us, to remind us of the goodness of our Father and of Jesus Christ. And so we are blessed. And Jesus Christ's kingdom will come, and He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. That's the kingdom that the Holy Father has given to Jesus Christ. Our Father is loving, but He also requires us to obey Him because He's righteous, and so we must be obedient to our Father, just like Jesus Christ. Jesus Christ is victorious, and so we will be victorious in this life because of Jesus Christ. Jesus Christ has set an example for us to follow. And because of His precious blood, we will inherit the kingdom of our Father. So last time, we read Judges chapter 3. So dito sa Judges chapter 3. Since hindi napaalis ng mga Israelites or ng mga 12 tribes yung mga inhabitants ng lupa na na-conquer nila, so yung mga tao na yun naging tributes. Meaning ng tributes ay nag-work or forced laborers ng mga tribes of Israel. So ang namumuno sa mga tribes ay yung kanilang mga leaders. And then yung mga tributes or yung mga forced laborers, yun yung mga inhabitants na hindi sila pwede maging leader kasi nga ang inhabitant na na-conquer na sila ng 12 tribes. Dahil yon kay Almighty Father, kaya na-conquer ng mga Israelites ang land. Ang sabi ni Almighty Father, obey His commands, no? Nang sa ganon, mamuhay sila sa land na binigay ni Almighty Father with abundance of blessings. Nakasulat ito sa Deuteronomy chapter 28 na pag susunod ang mga tao or if they obey the Holy God, they will be blessed in the city, in the country, in the fruit of your body, meaning pati mga tao, no, yung mga anak, the produce of your ground, the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks, pati na ang inyong mga livestock, dadami. Kapati kayo, yung lahi ninyo, dadami. Yun ang blessing ng Almighty Father. Kung obedient ang mga tao. Pati na rin ang basket and your kneading bowl. Ibig sabihin, hindi kayo kukulangin ng mga pagkain. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. In every aspect in their lives, they will be blessed. Yun ang promise ni Almighty Father. And, binabasa natin ito in Deuteronomy chapter 28, no? The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated.
before your face, they shall come out against you one way and flee before you 7 days. 7 ways. So, laging matatalo ang kalaban ng mga Israelites if they will obey the Almighty Father diligently. At pati na yung mga pagkain, hindi magkukulang sila. Pero, if they disobey the Almighty Father, anong mangyayari? Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Instead na kayo i-blessed, kung disobedient ang mga tao, they will be cursed. Pati na yung pagkain, kukulangin kayo sa pagkain. Cursed shall be your basket and your kneading bowl, or kneading bowl. Cursed shall be the fruit of your body, and the produce of your land, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Pati na rin yung mga anak mo, o yung mga anak ninyo, pati na yung katawan ninyo, hindi kayo dadami. Magiging, sa lalaki, sterile, no? Pag babae, anong tawag? Nalimutan ko na pag babae, pag hindi nagkaroon ng anak, no? Yun ang curse. Pati na yung produce of the land. Ano pa yung produce of the land? Pati sa mga pagkain, sa mga fruits, at saka sa mga vegetation, wala kayo. Pati na rin yung mga cattle and offspring of your flocks. Pati na rin kung ano man ang ginagawa niyo sa buhay, ika-cursed kayo. Sabi ni Almighty Father. Hanggang sa kayo ay i-destroy. Pag disobedient tayo, we will be destroyed. And oppressed and plundered continually, and no one shall save you. Tapos yung mga puso ninyo, the Lord will strike you with madness and blindness and confusion of the heart. Magiging magulong buhay ninyo. Sabi ni Almighty Father, dito sa Deuteronomy chapter 28, pag disobedient kayo. At yun nga ang nangyari, naging magulo ang buhay ng mga Israelites because of their disobedience to the Holy God. Especially, nag-promise sila kay Almighty Father. So tayo, ganun din. Magiging magulo ang buhay natin pag disobedient tayo kay Almighty Father. Pero if we obey our Father, siya ang mag-aayos lahat ng aspeto ng buhay natin. Bibigyan tayo ng blessings, hindi tayo kukulangin. Kaya dito sa Judges chapter 3, umiyak yung mga tao kay Almighty Father. At dahil sa mahal ni Almighty Father ang kanyang mga anak, hindi niya matitiis. Kaya nagpapadala siya ng mga judges, or yung nagre-restore ng righteousness, or nagre-restore ng justice, no? Kaya tawag ay Book of Judges, kasi nakalista rito yung mga judges na tinawag ni Almighty Father. Dahil nung time na to, walang king or walang leader ang nation of Israel. At ginagawa lang nila yung mga bagay na gusto nila. Kaya sila ay nakakonquer. At inaalaw ni Almighty Father na makonquer ang tribes of Israel because of their disobedience. Kaya nakakonquer sila ng kaya itong si Cushan, Risathaim, nakakonquer sila, di ba? Ng 8 years. Pero umiyak sila kay Almighty Father. Kaya pinadala yung Almighty Father si Othniel. Anong nagawa ni Othniel? Nakipaglaban siya kay Cushan Risathaim. Cushan Risathaim means doble or double wickedness. O natalo ni Othniel si Cushan Risathaim. Kaya Cushan, lahi ni Cush, na anak ni Ham. And then after, nung
nag-rest ang land for 40 years nung natalo si Cushan Risa time. And then, makikita natin dito, the children of Israel again did evil. Nagkasala na naman ang mga Israelites or 12 tribes sa mata ni Almighty Father, kaya inalaw ni Almighty Father na sila ay gawan ng masama ni Eglon na king ng Moab. The Lord strengthened Eglon, king of Moab, against Israel. Inaalaw ni Almighty Father. Sa atin, no, sa buhay natin, inaalaw din ni Almighty Father na mayroong mga kontrabida sa buhay natin. Bakit? Kasi tayo, matitigas tayo, no, ulo natin. Inaalaw ni Almighty Father. Para matuto tayo, magpakumbaba sa Kanya at tawagin siya. At bumalik sa Kanya. Gumawa ng righteousness. And to uphold the goodness of God, no? So, natalo rin si Eglon. Ang tinawag niya naman yan ng time na to, na judge, ay si Ehud. Ang ginawa ni Ehud, gumawa siya ng double-edged dagger. Yung dagger, no, mahaba sa knife, pero maikli sa sword. So, ang inches, 18 inches. Maliban pa yung hilt, no, sinaksak niya si King Eglon. At pumasok yung dagger sa katawan ni Eglon, pati na rin yung handle. Kasi mataba si Eglon. At lumabas yung kanyang mga laman loob. Kasi mataba si Eglon, malaki tiyan niya. Kaya 18 inches, kasama pa yung handle. Gano'ng kalaking katawan yon, no? Gano'ng nakaprotrude yung chance. Hindi kasya sa camera. Nakaprotrude yung nakaprotrude yung tiyan niya. 24 inches. Tiyan pa lang yun, ano? 24 inches na. Hindi pa kasama yung ano ba to? Diameter or radius. So, namatay si Eglon at so, nag-lead after nang mamatay si Eglon, nakalaban niya yung mga tauhan ni Eglon. Na yung mga tauhan ni Eglon, kapareho rin niya ng itsura. Ba't ganon? Kung sino yung leader mo, kapareho mo rin ng itsura yung iyong yung mga tauhan. No? Nakita dito sa verse 29 ng Judges chapter 3, and at that time they killed about 10,000 men of Moab, all stout men of valor. Matataba din, katulad ni Eglon. So yung usually, di ba, yung mga police dito ganun itsura, mga malalakihan siyan, di ba? Ganun itsura, or yung mga wrestler, no? So kung nakikita kayo ng mga wrestler, ano ba yun? WWF na wrestler, di ba? Umaarte lang sila. Tapos di ba may malalaking tiyan sa kanila na kunyari malalakas sila. Ganun naman katawan. Pero napatay yon ng mga Israelites sa pangunguna ni Ehud. 10,000 men. Ganong kadami yun, tas ang lalaki. No? Not a man escaped. And so, the land had rest for 80 years naman. Nung kay Othniel, nag-rest ang land ng 40 years, peaceful. Pero itong si Ehud, no, pinaglingkuran nila itong si Eglon, 18 years, pero nagkaroon naman sila ng peace sa land nila for 80 years. And then after ni Ehud, si Shamgar, 800 Philistines naman ang ginamit niya para mapatay ang mga Philistines. Ox goad ang gamit. 600 men si Shamgar. At nagagawa to
ng mga tao like ni Othniel at ni Ehud, ni Shamgar, because of the Lord. Dahil binibigyan ni Almighty Father ng strength ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak. O, tatanong niyo naman, bakit pinapadala ni Almighty Father yung mga wicked people? Kasi nga, wicked din ang mga anak ni Almighty Father, yung children of God, nagiging wicked sila, nakakalimot sila. Kailangan may magpaalala, kailangan mapapaalanan na bumalik kayo, maging righteous kayo. Kaya ito na ang inyong tests. Nakakalimot kayo, nagiging mayabang kayo, may test na kayo. O, ganon din tayo. Pag nakakalimot tayo kay Almighty Father, nagiging mayabang tayo. Na-allow ni Almighty Father ang mga bagay na ma-experience natin to humble us, to teach us lessons. Para malaman natin, matandaan natin, tumatak sa puso at isip natin na wala tayong kapangyarihan. We are weak without our Father. Ito naman sa Judges chapter 4, no? Basahin natin. So, ang judge naman dito ay babae, si Deborah. When Ehud was dead, the children of Israel again did evil in the eyesight of the Lord. Gumawa na naman ng kasalanan ang mga children of Israel. Patay na kasi si Ehud noon. No? Ilang years naging peaceful ang land? 80 years. Verse 2, so the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. Pag sinabing king of Canaan, anak din ito ni Ham, si Canaan. King of Canaan, si Jabin. Jabin means he discerns. So ito si Jabin, king siya, na nag-reign sa Hazor. At itong si Jabin, meron siyang commander ng army niya. The commander of his army was Sisera. Yung pangalan ng kanyang commander. Sisera means meditation. So yung commander niya si Sisera, nakatira, who dwelt in Harosheth Hagoyim. Harosheth Hagoyim means place of craft, magic, engraving, place of workers, or stone. So, ano to? May paganism, kasi meron silang mga statue. No? Ganun ang kanilang Diyos, false gods. Kaya galit si Almighty Father dito kay Jabin, or na king of Canaan, kasi nga iba ang Diyos nila, na ang commander ng army ay si Sisera, na nakatira sa Harosheth Hagoyim. So sinasamba nila, no, yung mga place of craft or enchantments or mga anting-anting agimat, sinasamba. Yung mga tao, pag gumagawa ng mga anting-anting o agimat, sinasamba nila yon. Kasi yun ang hawak-hawak nila, di ba? Tapos nagdadasal sila. Sinasamba nila yon. So, hindi yun kay Almighty Father. That's the work of the devil. So, pag Friday, may pinupuntahan silang bundok or mayroon silang mga tradition or mga lugar na pupuntahan na kuweba, tapos nagdadasal doon. Hindi ganun si Almighty Father. That's the work of the devil. Ha? Tandaan natin yun. Kasi baka may meron sa inyo na mahilig sa mga ganong bagay. Hindi kay Almighty Father yun. That's sorcery. Verse 3. And the children of Israel cried out to the Lord, for Jabin had 900 chariots of iron. Pag sinasabi meron siyang 900 chariots of iron, meron silang sasakyan. Instead of donkeys or horses, merong horse na may hila-hila na mga chariots. Alam niyo naman yung chariots, di ba? Nakakita na kayo, di ba? I-search niyo kung ito ng chariots. Hila-hila yun ng kabayo. So, mabilis ang takbo nun. Tapos, minsan sa isang chariots, merong 3 ang nakatayong tao or 2. Kaya mabilis nilang napupuntahan ng kanilang lugar. Tapos meron pa silang mga hawak-hawak ng mga spears or swords. Kaya mabilis silang makapanakip ng tao.
And for 20 years, he had harshly oppressed the children of Israel. Inapi nila ang children of Israel. Dahil nga meron silang 900 chariots of iron. Yun ang kanilang sasakyan. So, kung ngayon, ano ang tawag natin sa mga sasakyan ng mga parang chariot? So, mga tangke, no? Mga battle tank. Kung ngayon, ko-compare. Pero noon, ano na sa kanila yung chariots of iron, ano na sila, mayaman na sila, ibig sabihin. Pero kapag meron kayong chariots of iron, powerful na yun pag may chariots of iron kayo. So, at sa ngayon, pag meron kang jet plane na pang war, no? Mayamang kang country, mayamang or progressive ang country mo. So, ibig sabihin, kaya sinabi na meron siyang 900 chariots of iron, progressive yung kanilang military ano ba? Military ano yung plans? Military, basta military. Yung soldiers nila, expert, yan. Kaya 20 years silang inapi ang children of Israel. Paano ba ang inaapi? Baka paano inapi? Sinakop nila. So, yung mga children of Israel, kagaya ng curse na nabasa natin dito, ano ang gagawin ngayon ni Almighty Father pag disobedient ang mga tao? Kukulangin sila ng pagkain, diba? Kukulangin sila ng mga flocks, ng mga ari-arian like livestock, magkukulang sa kanila. Pati sa kung ano man ang kanilang mga gagawin, hindi sila protected. Verse 4. Now Deborah, a prophetess. Deborah means bino or bubuyog. A prophetess, si Deborah, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. So, ang tinawag ni Almighty Father na judge, isang prophetess, si Deborah. Hindi lagi si Almighty Father dumatawag ng babae, no? Maliban na lang itong kay Deborah. At si Miriam, nasama lang, nadamay lang kay Moses. Kaya naging prophetess si Miriam. So nabasa natin, ito naman si Deborah ay isang prophetess din. Pero iba siya kumpara kay Miriam. The wife of Lapidoth was judging Israel at that time. Pag sinasabing nagja-judge siya ng Israel, siya nagbibigay ng wise advice. No? Siya ang nilalapitan ng mga tao kung ano ang mga kailangan nilang decision making. Itong si Deborah ang nilalapitan nila dahil siya ay prophetess of the Holy God. May asawa si Deborah. Ang pangalan ng asawa ni Deborah ay Lapidoth. Verse 5, and she would sit under the palm tree of Deborah. Dahil sa itong si Deborah, lagi siyang nilalapitan ng mga tao, meron siya ngayon parang office. Or parang lugar na kanyang laging pinupuntahan para dun siya lapitan ng kanyang mga kasama or ng mga tao na maghihingi ng advice sa kanya. Kaya ang tawag dun sa lugar na yon ay Palm Tree of Deborah. O nasaan si Deborah? Andun si Deborah sa Palm Tree of Deborah. Kasi nga, doon lagi tumatambay si Deborah. Doon siya lagi pinupuntahan ng mga children of Israel. Kaya ang tawag ay Palm Tree of Deborah. And she would sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim. So sakop ng Ephraim yon, yung palm tree of Deborah. And the children of Israel came up to her for judgment. So lumalapit lagi sa kanya ang mga 12 tribes of Israel to seek advice. Dahil siya ay
binigyan ni Almighty Father ng spirit of prophecy. Kaya nga siya isang prophetess. Verse 6, then she sent and called for Barak, the son of Abinoam, from Kedesh in Naphtali. Pinatawag niya si Barak, the son of Abinoam, from Kadesh in Naphtali. So, itong si Barak or Barak, siya ay lahi ng tribe of Naphtali. Kasi doon siya nakatira eh. Di ba kung saan ka nakatira, nandun yung tribe mo. Except kay Levi or yung mga Levites. Kasi lahat sila, nakakalat sila all over the tribes of Israel. And said to him, sabi ni Deborah kay Barak, has not the Lord God of Israel commanded, go and deploy troops at Mount Tabor? Take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and the sons of Zebulun. Sabi ni Deborah, inutos ni Almighty Father. Hindi naman magagawa to or masasabi ni Deborah kung hindi pinag-utos ni Almighty Father. So, ang sabi ni Deborah na nire-relay lang ni Deborah ang pinapasabi ni Almighty Father. Go and deploy troops at Mount Tabor. Take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and of sons of Zebulun. So, dalawang tribe ang inuutos ni Almighty Father na mga soldiers, no? And against you, I will deploy Sisera. Papapuntain ko sa inyo si Sisera against you and the commander of Jabin's army with his chariots and his multitude at the river Kishon. Kishon means snare or place of the snaring. No? Yun ang Kishon, river of Kishon. Yung snare, it means a trap. River of trap or place of trap. And I will deliver him into your hand. Ito ay sabi ni Almighty Father, na pinapasabi ni Almighty Father, ito ay sinabi ni Deborah na pinapasabi ni Almighty Father. Na ibibigay niya sa kamay ni Barak at sa kamay ng mga sons of Naphtali and sons of Zebulun si Sisera dito sa may place of river of trap or place of trap. Verse 8, and Barak said to her, if you will go with me, then I will go. Kung sasama ka sa akin, waalis ako. Sabi ni Barak. Gusto pa niyang isama si Deborah. Takot itong si Barak, no? Kasi sabi ni Barak, if you will go with me, then I will go. Kung sasama ka sa akin, pupunta ako. Pero kung hindi ka kasama, hindi na ako pupunta. But if you will not go with me, I will not go. Kung hindi ko sasama, hindi na ako pupunta. Hindi ko gagawin yon. Sabi ni Barak. Imagine, babae ang pinapasama niya. Samahan mo ako. Eh, kung hindi ko sasama, hindi na lang. Ayoko, hindi ako pupunta. So, verse 9. So, she said, sabi ni Deborah, I will surely go with you. Sige, siguradong sasama ako sa'yo. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking. Kung kasama ako, walang glory na may ibibigay sa iyo. For the Lord will sell Sisera into the hand of a woman. Dahil ibibigay ni Almighty Father si Sisera sa isang babae. Babae ang makakatalo kay Sisera. Then Deborah arose and went with Barak to Kedesh. Since hindi mapilit si Barak na hindi kasama si Deborah, sumama na si Deborah. Pero honest naman si Deborah, no? Na pag sumama ako, hindi ka makikilala ng mga tao. Ang kikilalanin ng mga tao ay isang babae. Doon ibibigay ni Almighty Father si Sisera. Siya ang makakatalo kay Sisera.
Verse 10, and Barak called Zebulun and Naphtali to Kadesh. So, dalawang tribe yung tinawag ni Barak sa utos ni Almighty Father, na nirelay ni Almighty Father kay Deborah. He went up with 10,000 men under his command, and Deborah went up with him. Sinamahan ni Deborah kasama ang 10,000 men. May 10,000 men na kasama si Barak. Sinama pa niya si Deborah na babae. Magbasa tayo ng Bible, no? Nakakatuwa eh. Kasi yung mga tao dito, totoong tao to. Ha? Mga, ano to, testimony ito ng mga tao. Kaya nakikita nyo yung ugali ng mga tao dito, na pangkaraniwang taong tayo rin. Yung ugali, parang tayo din. Pinapakita rito na yung mga tao noon, tayo rin, gato rin, na nagkakasala din. Kailangan din ng tulong. Verse 11, now Heber, the Kenite, the son of Hobab, the father-in-law of Moses. Naalala niyo si Moses, no? May father-in-law si Moses, si Hobab. Ngayon si Hobab, meron siyang anak, meron siyang anak, si Ken. Ito naman si Ken, may anak naman siya, si Heber. Kasi nga madami ng salin lahi, no? Or generation ni Moses, meron siyang father-in-law, si Hobab. Si Hobab may anak siya na si Ken, na Kenite. Itong si Kenite, ang anak naman niya si Heber. Had separated himself from the Kenites and pitched his tent near the terebinth tree Azanim, which is beside Kadesh. Nakahiwalay itong si Heber. Isa siyang Kenite, humiwalay siya sa kanyang mga kaklan. At nagtayo siya ng kanyang tent malapit sa isang terebinth tree sa Zaanim, which is beside Kadesh, katabi lang ng Kadesh. Yung Zaanim, meron dong terebinth tree, nandun yung tent, sa tent lang nakatira si Heber. Kasi yung mga time noong araw, ang mga tulugan lang nila noon, tent or booth. So sila tent lang, no? At malapit sa terebinth tree, alam mo yung terebinth tree? Itong terebinth tree, dito nakukuha yung turpentine. Kung alam niyo yung turpentine, mabaho is, ito no, description ng terebinth tree, meron siyang katas, no? So yung katas niya, oil, turpentine oil, a volatile, pungent oil distilled from gum, turpentine, or pine wood, used in mixing paints and varnishes and in liniment. So lahat ng mga bagay na kung anong meron tayo ngayon, yung mga iba-ibang mga oil, galing kay Almighty Father, lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon, like kahit may mga plastic, di ba? Galing sa rubber tree, no? So yung mga metal, saan naman nakukuha natin? Nakukuha naman natin sa mga pagmimina or pagmamine ng mga bagay, yung nagbubungkal ng lupa, no? Alam niyo yun, no? Pati yung gold, pati yung gold byproduct yun ng gold and yung silver byproduct siya ng gold and alloy, or ano ba to? Ano bang alloy ang ginagamit doon? Mercury, no? So lahat galing kay Almighty Father, even yung sulfur na mabaho. Kaya lahat ng mga gamot na meron tayo ngayon, galing kay Almighty Father yun. Create ni Almighty Father para sa magandang paraan. Pero ang tao ginagawa o ginagamit ang mga bagay na nakikita natin na ginawa ni Almighty Father sa mga evil things. So isa yun sa mga ayaw ni Almighty Father, inventor of evil things. Na nabasa natin sa Romans chapter 1. So, balik na tayo dito, no? Yung terebinth tree, gawa yun sa, yung terebinth tree, meron siyang product, yung product nga may oil, ang oil na yun ay turpentine,
Verse 12, and they reported to Sisera that Barak, the son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor. Ngayon, nakarating ngayon kay Sisera na itong si Barak pumunta sa Mount Tabor, umakyat ng Mount Tabor. Verse 13, so Sisera gathered together all his chariots, 900 chariots of iron. Madami, 900. May mga kabayo, syempre, hila-hila ng kabayo, yung chariots. And all the people who were with him, from Harosheth-Hagoyim to the river Kishon. Ang dami, no? Kasi ang daming taong kasama ni, or soldiers, or warriors, na kasama itong si Barak, 10,000 na men of war, lahi ni Naphtali at saka ni Zebulun. So, nagpunta sila nagpunta sila sa river Kishon. Doon sila nag-meet sa snare, river of snare or river of trap. Verse 14, then Deborah said to Barak, up or arise, for this is the day in which the Lord has delivered Sisera into your hand. Tumayo ka na dyan. Ito na yung araw para ibigay sa iyo ni Almighty Father si Sisera. Has not the Lord gone out before you? So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him. So nangunguna si Barak, no? Verse 15, and the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army with the edge of the sword before Barak. So si Almighty Father, dinirect niya si Sisera na makasalubong yung army ni Barak. And Sisera alighted from his chariot and fled away on foot. Nagtatakbo si Sisera kasi nga yung kalaban nila na si Barak, nasalubong sila. The Lord routed Sisera and all his chariots and all his army with the edge of the sword before Barak. Matatalo na sila kahit meron silang mga chariots na dala. So nagtatakbo si Sisera. Ngayon, pagtakbo ni Sisera, nakapaalang siya. Wala siyang kasama or hindi siya nakasakay sa horse. Hindi siya nakasakay sa chariot. Iniwan nga niya yung kanyang chariot eh. Kasi pag may chariot ka, may tendency rin na yung kabayo sa chariot, pag nasugatan yon, hindi na makakatakbo yun. Kaya tumakbo na lang siya ng sarili niya, si Sisera. Verse 16. But Barak pursued the chariots and the army as far as Harosheth-Hagoyim, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword, not a man was left. Hinabol ni Barak yung mga chariots tsaka yung army hanggang sa Harosheth-Hagoyim, hanggang nakauwi sila sa Harosheth-Hagoyim. Kaya lahat ng army ni Sisera nawala. Not a man was left. Naubos, nasimot yung army ni Sisera. Kahit na meron siyang 900 chariots, wala yung panama kay Almighty Father. Pagkasama natin si Almighty Father, kahit sino pang kalaban natin, matatalo yun. Dahil ang kasama natin, powerful si Almighty Father. Verse 17, however, Sisera had fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite. Ngayon, itong si Heber, meron siyang asawa. Ang asawa niya si Jael. So itong sa verse 11, binanggit si Heber. Nakatira siya sa may malapit sa terebinth tree. Okay? Ngayon, dito naman sa verse 18, verse 17, sorry. Si Sisera, tumakbo ngayon on foot sa tent ni Jael na asawa ni Heber the Kenite na nandun sa may malapit sa may terebinth tree. For there was peace between Jabin, king of Hazor, and the house of Heber the Kenite. Kasi itong si Heber, ano lang siya,
yung napapagitna lang, wala siyang kinakampihan. Kaya nga, for there was peace between Jabin, king of Hazor, and the house of Heber the Kenite. Ano na siya, nagbabalanse lang siya sa dalawang, parte ng ilog. Ano man tawag doon? Nasa gitna lang siya. Wala siyang kinakampihan, itong si Heber. Kaya, pwede niyang takbuhan yung bahay ni Heber, itong si Sisera. Kasi nga, peaceful si Heber kay Jabin, na king of Hazor. Verse 18, and Jael went out to meet Sisera. So, itong si Jael, babae ito, no? Na-meet niya si Sisera, dahil asawa ni Jael, si Heber. And said to him, turn aside. My Lord, turn aside to me. Do not fear. Oh no, dito ka sa akin. Huwag ka matakot. Sabi ni Jael, huwag ka matakot. Itatago kita. Dito ka sa likod ko. Sabi nung babae, si Jael, na asawa ni Heber. And when he had turned aside with her into the tent, she covered him with a blanket or a rug. Tinakban ni Jael ng blanket or ng tela or ng basahan si Sisera. Itinago niya. Kasi nga, pwedeng magtago si Sisera doon dahil nga peaceful ang pakikisama ni Heber kay Jabin, nakhari ni Sisera. Kaya doon si Sisera nagtago sa bahay ni Heber. At si Heber may asawa siya. Sabi ng asawa ni Heber, dito ka magtago. Dito ka, pasok ka dito. Huwag ka matakot. Verse 19, then he said to her, please give me a little water to drink, for I am thirsty. Bigyan mo naman ako ng konting tubig. Uhaw na ako. Haba ng tinakbo ko eh. Layo ng bahay niya. Pagod ako. Nagtatago ako kasi. Ha? Bigyan mo naman ng tubig. So she opened a jug of milk, gave him a drink, and covered him. Binigyan ng gatas. Binigay ni Jael. Tapos tinakban niya ulit. Dahil tinakban niya ng blanket, di ba? O ng rug. Verse 20, and he said to her, stand at the door of the tent, and if any man comes and inquires of you and says, is there any man here? You shall say no. Tapos ang bili ni Sisera, doon ka sa tent tumayo. Tapos pag may tao na dumating, hinahanap kung may lalaki kang nakasama dito, o kung mag-isa ka lang ba. Kung may magtanong sa'yo, sabihin mo, walang tao, walang lalaki dito. Is there any man here? Sabihin mo, wala. Verse 21. Then Jael, Heber's wife, took a tent peg and took a hammer in her hand. Ngayon, itong si itong si Jael, hindi natin alam kung anong pumasok sa isip niya, no? So, it's the Lord just doing. Inallow ni Almighty Father, ito. Alam na ni Almighty Father ang gagawin niya. Alam na ni Deborah. Kasi nga, sabi ni Deborah, pag sumama ako sa'yo, sabi ni Deborah kay Barak, sa isang babae niya ngayon, ibibigay ang glory na nakatalo kay Sisera. So, ito na nga yun, si Jael. Ano ang ginawa ni Jael? The wife ni Heber took a tent peg and took a hammer in her hand. Alam niyo yung tent peg? Kahoy yun na matulis. Para maitayo mo ang isang tent, kailangan mo ng peg. Na para maging, di ba yung tent ganon? Para makatayo ang tent, kailangan ng tali. At itatali mo yon sa ground. Kailangan para makatayo yung tent. Ngayon, tent peg ang hawak-hawak ni Jael. Tapos, kumuha siya ng hammer, martilyo. Kasi nga, ito ang gamit sa pagpepeg ng mga tent, martilyo at saka tent peg. And went softly to him and drove the peg into his temple. Dahan-dahan niya ngayon itong si Jael. Ang ginawa niya, habang nakatalukbong ng tela or blanket or ng rug, itong si Sisera, na pinapasok niya sa kanyang tent, na pinigyan niya ng jug of milk, and doon nakatago, nakatalukbong ng tela,
Lumapit ngayon tong si JL. Yung tent peg, yung hammer, ginawa niya ngayon, went softly to him and drove the peg into his temple dito. Kasi nga, nakahiga nga, di ba, si Sisera. So, habang nakahiga siya, alam ni JL kung saan niya ilalagay yung tent peg. And it went down into the ground. Nung, ito na yung ulo ni Sisera. Ito yung, saan may tent peg? Kunyari, ito yung tent peg, no? Tapos, kunyari, ito yung hammer. Ipinukpok niyang ganon. Andito yung ulo ni Sisera. Andito yung ulo ni Sisera. Ito yung tent peg, ito yung hammer. Pinukpok niyang ganon. Sa temple, ito, di ba malambot lang itong temple? Pagkapukpok niya ng ganon, it went into the ground. Na-tent peg yung ulo ni Sisera doon sa sahig, doon sa ground, doon sa lupa. Pumasok yung kahoy dito, yung tent peg, labas dito hanggang sa lupa. For he was fast asleep and weary. Dahil tulog na tulog siya at pagod na pagod. O nakatulog siya na pagod, namatay siya. Hindi niya alam, patay na siya. No? Pinainom siya ng gatas eh. Uy, nang kainom akong gatas pagod ako. Tulog. Ito naman si JL. Ginawa ni Almighty Father, inilagay sa heart ni JL to kill the wicked person, si Sisera. Dahil inaapi nila yung children of Israel. So namatay. Yung ulo niya nakadikit sa sahig, sa ground. So, syempre, labas ang utak nun, ano? Pero may takip naman ng rug, kaya wag kang matakot. Verse 22, and then Barak pursued Sisera. Jael came out to meet him and said to him, hinabol ngayon ni Barak si Sisera. Dahil na talo na niya, no? Yung mga tao sa Hagoyim. Wala nang mga soldiers doon sa Harosheth Hagoyim. Namatay na lahat. Walang natirang isang tao. Ngayon, nagpunta ngayon siya dito kay JL. Dahil hinahabol nga ni Barak, hinahanap ni Barak. JL came out to meet him, si Barak, and said to him, come, I will show you the man whom you seek. Lika, pasok ka dito. Ipapakita ko sa'yo yung lalaki na hinahanap mo. And when he went into her tent, nung pumasok mo si Barak sa tent ni Jael, there lay Sisera, dead with a peg in his temple. Ipinakita si Sisera, nakahiga, patay na, andun yung peg sa kanyang sintido. Pati na nakadikit yung kanyang ulo sa lupa. Malambot yung lupa, no? Mas malambot yung ulo ni Sisera. Verse 23, so on that day, God subdued Jabin, king of Canaan, in the presence of the children of Israel. Natalo ang mga Canaanites sa pangunguna ni Jabin, king of Canaan. Kasi nawala na yung kanyang commander, itong si Sisera. Ngayon, si Almighty Father subdued Jabin sa harapan mismo or in the presence of the children of Israel. Pinakita ni Almighty Father kung paano niya isinave yung kanyang mga anak. Verse 24, and the hand of the children of Israel grew stronger and stronger against Jabin, king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan. So, naging malakas ngayon yung mga Israelites, children of Israel. Kaya natalo nila, destroy nila si Jabin, king of Canaan. Kaya yun ang sinasabi ni Deborah kay Barak. Sabi di ba ni Deborah, hindi kita sasamahan kasi pag sinamahan kita, mapupunta sa isang babae ang glory. Na kaya natalo ang mga Canaan or si Jabin dahil sa isang babae. Matigas ang ulo ni Barak, gusto niya isama si Deborah. No, sige, sama na nga. Sumama siya. Ayun, kaya si Jael ang
nakilala si Jael because of that, no? Kasi ayaw ni Barak eh, gusto niya isama si Deborah. Pwede namang di isama si Deborah, makulit si Barak. Kung hindi niya sinama si Deborah, siya ang makakapatay kay Sisera. But since sinama niya si Deborah, si Jael ang nakapatay kay Sisera. Kasi, nung time na yun, kung sinong nakapatay, siya ang makikilala, no? Gaya ni Othniel, gaya ni Ehud, no? Gaya ni Joshua, sila yung nakikilala dahil sila yung nangunguna. Itong si Barak, ayaw niyang manguna. Gusto niya isama pa yung babae. Kaya ngayon, yung babae ngayon, na si Jael ngayon, ang nakilala ng mga tao, na ngayon nabasa natin, no? Na kaya natalo ang King of Canaan dahil yung commander nila ay pinatay ng isang babae. So dito tayo sa Judges chapter 5. Then Deborah, the son of then Deborah and Barak, the son of Abinoam, sang on that day. Kumanta si Deborah at saka si Barak. Nag-celebrate sila. Sang on that day, saying, when leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord. So ito yung isang poem na isa ring kanta. Hear, O kings, give ear, O princes. Even I will sing to the Lord. I will sing praise to the Lord God of Israel. So, nag-celebrate sila. Dahil nga, pinahirapan sila ng King of Canaan. Lord, when you went out from Seir, when you marched from the land of Edom, the earth trembled and the heavens poured, the clouds also poured water. So pinupuri nila si Almighty Father because of His works and deeds. Dahil pinagtatanggol ni Almighty Father yung kanyang mga anak. So tayo rin, pupurihin din natin si Almighty Father dahil lagi niya tayong pinagtatanggol, lagi niya tayong iniingatan. Verse 5, the mountains gushed before the Lord, this Sinai, before the Lord God of Israel, in the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jael. The highways were deserted, and the travelers walked along the byways. Village life ceased, it ceased in Israel, until I, Deborah, arose a mother in Israel. They chose new gods. Then there was war in the gates. Not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. So inaalala dito ng mga Israelites yung kanilang mga ginawa. At nabanggit din dito, di ba? Si Shamgar at saka si Jael. Kasi nga, nakilala si Jael. Kung hindi sana isinama ni Barak si Deborah, hindi sana mababanggit si Jael. No? Pero inalaw ni Almighty Father to. Na mabanggit ang isang babae. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit babae, mahal ni Almighty Father. Kahit ang unang nagkasala yung babae, no? Sa mga kanyang creation, unang nagkasala babae, binigyan ni Almighty Father ng chance ang mga babae. Mahal din ni Almighty Father. So may mga ibang mga babae na nakikilala, no? Or ginagamit si Almighty Father ng mga babae sa Bible na mga leaders din. Village life ceased. It ceased in Israel until I, Deborah, arose a mother in Israel. Kaya binanggit ni Deborah ang kanyang sarili dahil siya ay blessed ni Almighty Father. Binigyan siya ng gift of prophecy. Kaya alam niya dahil nga si Almighty Father, hindi siya makakapag-prophesy kung hindi dahil kay Almighty Father sa Spirit ng Almighty God. Verse 8, they chose new gods, then there was war in the gates. Not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. My heart is with the rulers of Israel, who offer themselves willingly with the people. Bless the Lord. Speak, you who ride on white donkeys, who sit in judges' attire, and who walk along the road. Far from the noise of the archers, among the watering places,
There they shall recount the righteous acts of the Lord, the righteous acts for his villagers in Israel. Then the people of the Lord shall go down to the gates. Awake, awake, Deborah. Awake, awake, sing a song. Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam. Then the survivors came down, the people against the nobles. The Lord came down for me against the mighty. So dito sa verse 14, no? And onwards, binanggit yung tribes of Israel, except the tribe of Judah, Simeon, and Manasseh. Basahin natin verse 14. From Ephraim were those whose roots were in Amalek, after you Benjamin with your peoples. From Machir, rulers came down, and from Zebulun, those who bear the recruiters as a staff. And the princes of Issachar were with Deborah as Issachar, so was Barak. Sent into the valley under his command, among the divisions of Reuben, there were great resolves of heart. Why did you sit among the sheepfolds? To hear the pipings forth of flocks. The divisions of Reuben have great searchings of heart. Gilead stayed beyond the Jordan, and why did Dan remain on ships? Asher continued at the seashore and stayed by his inlets. Zebulun is a people who jeopardized their lives to the point of death. Naphtali also on the heights of the battlefield. The kings came and fought. Then the kings of Canaan fought in Taanach by the waters of Megiddo. They took no spoils of silver. They fought from the heavens. The stars from their courses fought against Sisera. The torrent of Kishon swept them away. That ancient torrent, the torrent of Kishon, O my soul, march on in strength. Then the horses' hooves pounded, the galloping of his steeds. So, kaya ganito ang basa natin, ano? Kasi nga ito ay isang kanta, no? Or poem. Curse Meroz, says the angel of the Lord, curse its inhabitants bitterly, because they did not come to the help of the Lord, against the mighty. Most blessed among women is Jael, the wife of Heber the Kenite. Blessed is she among women in tents. So, inalala nila si Jael, na ginamit ni Almighty Father to kill Sisera. He asked for water, she gave milk. She brought out cream in a lordly bowl. She stretched her hand to the tent peg, her right hand to the workman's hammer. She pounded Sisera. She pierced his head. She split and struck through his temple. So, naging, kanta yung ginawa ni Jael. Kaya nga, di ba sabi ni Deborah, pag sinama mo ako, sabi niya kay Barak, sa babae mapupunta, makikilala yung babae. Yun nga ito nga si Jael, yun. Kaya nga may kanta, no? Kanta na kay Jael. At her feet he sank, he fell, he lay still. At her feet he sank, he fell. Where he sank, there he fell dead. 28, verse 28. The mother of Sisera looked through the window and cried out through the lattice, why is his chariot so long in coming? Why tarries the clatter of the chariots? Her wisest ladies answered her. Yes, she answered herself. Are they not finding that in dividing the spoil, to every man a girl or two, for Sisera plunder of dyed garments, plunder of garments embroidered and dyed, 2 pieces of dyed embroidery, for the neck of the looter. Verse 31 and the last verse of Judges chapter 5. Thus let your enemies perish, O Lord, but let those who love him be like the sun, when it comes out in full strength. So the land had rest for 40 years.
Kung sino man ang nagmamahal kay Almighty Father, kung sino man yung sumusunod kay Almighty Father, yung strength niya siya ay palalakasin ni Almighty Father. No? Nakalagay dito sa last verse. Thus let your enemies perish, O Lord, but let those who love Him be like the sun. Ano ba yung araw or sun? When it comes out in full strength, makinang na makinang, bright, no? Nakakabulag sa sobrang brightness. And then the land had rest for 40 years. So si Deborah ay 40 years because of Jael. So itong si Othniel, meron silang 40 years of peace. Tapos nagkasala uli. Itong si Ehud, 80 years ng peace, tapos nagkasala uli. No? Si Shamgar, 600 Philistines ang napatay niya using an ox goad. And then itong si Deborah, so prophetess, inutusan ni Almighty Father to relate to Barak na tumawag ng mga army para talunin ang commander of Canaan, si Sisera. Pero imbis na si Barak ang makapatay kay Sisera, ang nakapatay ay si Jael dahil sinama ni Barak si Deborah. Ayaw ni Almighty Father ng mga tao na cowards. Kung kay Almighty Father ka, gawin mo lahat para kay Almighty Father. Hindi natin kailangan ng ibang tao. Ang kailangan natin si Almighty Father. Kasi itong si Barak, hindi pa siya naniwala kay Deborah, na kay Barak na si Almighty Father. Isinasama pa niya si Deborah. Kulang siya ng faith kay Almighty Father, itong si Barak. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, si Jael ang nakapatay kay Sisera. So tayo, ibibigay natin lahat, 100% of our trust and faithfulness to our Father. Dahil pag nagtiwala tayo sa tatay natin, blessings upon blessings ang ibibigay niya sa atin. And we will receive our inheritance. Ganun ang pagmamahal ni Almighty Father. Magtiwala tayo sa tatay natin. Dahil ang tatay natin, He trusts us fully. He loves us. He'll never change. He can't help Himself but to love His creations. And that's us. Hindi kaya ni Almighty Father hold back yung sarili niya to love us. The very essence of our Father is love. Mapagmahal si Almighty Father. Kaya nga pati mga angels, ginagawa niyang kaisa niya. Our Father is humble. Kaya tayo maging humble din. Ginagawa lahat ng Almighty Father. Ang lahat. For us. Ang gusto ni Almighty Father is a big family who's faithful to Him. Kaya ba natin yon? Makakaya natin yon? Because of Jesus Christ. Gagayahin natin si Jesus Christ. And we must thank our Father for sending Jesus Christ to us. Thank you, and God loves us all so much.